Iko-confess mo lagi, pinatawad ko na siya. Pinatawad ko na. Lagi mo sasabihin, sabihin mo, marinig ng isip mo, at mamaya ang emosyon sasabay dyan, pinatawad ko na siya. Ako may pinatawad ang Diyos, pinatawad ko na rin siya. Pero wag kang titigilan doon sa pinatawad, laliman mo. Pinatawad ko siya at minamahal ko siya sa Panginoong Jesus. Tell yourself that you love that person. Napakaswerte naman po niyan. Siya na nga ang nanakit, sasabihin ko pa, mahal ko siya. Kapatid, ang ginagawa mo hindi para sa kanya, ang ginagawa mo para sa iyo. Hindi siyang swerte, ikaw ang swerte. Dahil kapag ka iyong kinimkim, inalagaan, inaruga, at iyong binebe, ang unforgiveness at ang hatred sa puso mo, kapatid, para kang nag-aalaga ng bomba, ng virus sa katawan. Pagpalain mo ang nananakit sa iyo at mawawala ang galit. Kumilos ka, hindi sa emosyon, kundi sa salita. Kumilos ka sa pananampalataya. Matthew 5:44, But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Hindi lang sinabing forgive ha, love your enemies. At alam mo, letter E, forgive as often as needed. Luke 17 verse 4. Kung siya'y nagkasala laban sa'yo ng 7 ulit sa isang araw at 7 ulit siyang bumabalik sa'yo at nagsasabi, nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. As often as needed. That's the first principle. The first principle is, ano ang first principle? Patawarin ang nagkakasala laban sa atin. Are you there? Pupunta tayo sa number 2. Tatlo lang to. Magpatawad at patatawarin. Forgive and you will be forgiven. Ang nagpapatawad ay isa sa pinakamahirap gawin. Pero ipinaliwanag po ito ni Jesus na napaka-simple. Very simple. Kung gaano mo kailangan ng kapatawaran, ganon ka rin magpatawad. Ang ibig sabihin, kung hindi ka na nagkakasala, go ahead. Pwede ka nang hindi magpatawad. Pero as long as nagkakasala ka pa, kapatid, kailangan mo pa rin magpatawad. Basahin ko sa inyo ang Lucas 6:37. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong humusga at hindi kayo huhusgahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Paano ba ang proseso ng justice? How is justice done? Lilitisin. Sa korte. Meron doong prosecutor. Yung prosecutor, ididiin ang kasalanan mo. Meron namang doong attorney, advocate. Ipagtatanggol naman yung inaakusahan. Yung prosecutor, yan ay magpapakita ng ebidensya o kukuhanin niya sa pamamagitan ng pag-amin noong nililitis. Anong sunod? Pagkatapos marinig ang lahat, ang judge na. Hahatulan ng judge kung may kasalanan. At kung may kasalanan, ang sunod, huhusgahan o sesentensyahan ng judge ng parusang nararapat. Yan ang proseso ng hustisya. Hahatulan, huhusgahan. Kapatid, kahit patotoo, huwag mong hahatulan ang sinuman. Huwag mong sesentensyahan. Hindi ito ang iyong role. Yan naman ay talagang magnanakaw. Hatol. Napakapulaero niyan. Napakapulaera. Hatol. Talagang ganyan yan. Yan ay madamot. Hatol. Nako, mata pobre. Hatol. Huwag ka nga hatol. Hindi ka hukom. Kahit ang Panginoong Hesus, na siyang may karapatang humusgat humatol, hindi niya hinatulan yung babae na nakita, na nangangalun niya, hindi hinatulan, babatuhin ng mga tao, at ang sabi ng Panginoong Hesus, bumato ang walang kasalanan, nag-aalisan ng mga tao, at sabi niya sa babae, meron pa bang humahatol sa iyo? Wala na po, ako man, hindi kita hinahatulan, go at huwag ka nang magkasala. It is not your role. Kahit pakita mo na, huwag kang hahatol. Bakit? Para huwag ka ring hatulan.
Bakit? Hindi ka rin perfect. May sabit ka rin. At pag nakita ng Diyos humahatol tayo, humanda ka. Kasi ang sunod sa hatol ay sentensya, husga. Pag yan ginudge mo, sisentensyahan mo na yan. At basta't hinusgahan mo ng isang tao, sasaktan mo na. Lalayo ako sa kanya, kikwento ko siya sa iba, papatirin ko siya. Kaya sabi ng Diyos, huwag humusga para huwag ring husgahan. Sa halip, anong gagawin? Anong gagawin, church? Magpatawad. Lucas 6:37, ulitin ko at di nyo nakuha. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong humusga at hindi kayo husgahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Are you there? May warning si Jesus. Kapag hindi natin pinatawad ang iba, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. That, my friend, is a warning. Napakahirap ng ginawa ng Diyos upang patawarin tayo at ipanumbalik ang relasyon natin sa Kanya. Napakahirap ng ginawa ng Diyos. Ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, upang mamatay para sa atin. At yung kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ay tinanggap ng Diyos bilang sapat na kabayaran sa parusang na nararapat sa tao, na kinuha ng Panginoong Hesus, at nung namatay ang Panginoong Hesus sa krus, sabi ng Diyos, okay, tinatanggap ko na yung bayad sa lahat ng kasalanan ng lahat ng tao na ginawa laban sa akin. But it was a too big a sacrifice. Napakalaking sakripisyo na ginawa para lamang sa mga nilalang na katulad natin, at ginawa ng isang Diyos na napakamakapangyarihan, napakalaking sakripisyo. Imagine, nagpatawad ang Diyos, ikaw ay hindi. Pastor naman, hindi ako Diyos. Actually, pag sinasabi mo yon, ang sinasabi mo ay, hindi ako Diyos, mas mataas ako sa Diyos. Look at this. Pag tinanong kita, bakit tayo pinatawad ng Diyos? Kasi po, mahal tayo ng Diyos. Sasabihin ko sa iyo kung bakit tayo pinatawad ng Diyos. Listen. Ito po ay ang pinanggalingan ay Romans 3:21 and 24, at doon po ay pinag-uusapan ang katuwiran ng Diyos, yung kanyang righteousness. At in-explain doon na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, ay tinubos lahat, niredeem lahat, binayadan lahat ng kasalanan ng mga taong mananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya kung kinanampalataya sa Panginoong Hesus, yung kasalanan ginawa mo ay tinubos, binayaran ng Panginoong Hesus. Ine-explain doon. Pagkatapos, itong verse na ito'y sinabi, listen, gusto kong makuha ninyo ito. Romans 3:25 and 26. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos. Ano daw ang gustong ipakita? Anong ginawa? Sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis, ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan, upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid. Ano daw ang gustong patunayan sa panahong ito na siya'y ano? Uulitin ko. Ano ang gustong ipakita ng Diyos? Ang pagiging matuwid ng Diyos. Ano ang pinatutunayan ng Diyos? Na siya'y matuwid. Bakit dumating sa puntos na kailangang ipakita pa at patunayan ng Diyos ang kanyang righteousness, ang kanyang katuwiran? Why? Kasi may malaking problema sa earth. Uulitin ko, ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Pinalampas ng Diyos. May malaking problema. May mga nilalang na nagkakasala sa Diyos. Hindi ito malaking problema sa atin kasi hindi natin naunawa kung sino ang Diyos. Ito'y malaking problema sa perspective ng Panginoon. Bakit? Sapagkat doon sa isang dulo ng kanyang nilikha, ng universe, sa earth,
ay may mga tao doong liliit na akala mo'y kung sino, ang patuloy na nagre-rebelde sa Diyos at nagkakasala, at napakalaking problema, kasi pinapalampas ng Panginoon ang kasalanan nila. Nalalagay sa alanganin ang kapangyarihan, kaluwalhatian at ang katuwiran ng Diyos. Nalalagay sa alanganin ang kanyang pagiging makatarungan at nako-question ang kanyang kaluwalhatian. Panginoon, ganyan ka ba talaga? Yung mga nilalang mo doon, open na nagkakasala sa iyo, pinapalampas mo. May malaking problema sa earth. Pero malaking problema ay bakit pinapalampas ng banal, matuwid at makapangyarihang Diyos ang kasalanan nila. Walang justice na nangyayari. Katuwiran ba yon? Nako-question ang kaluwalhatian ng Diyos. Okay. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pero kahit Diyos ay pag-ibig, hindi naman niya basta mapapatawad ng tao dahil malalagay sa alanganin ng kanyang pagiging matuwid at pagiging makatarungan. I cannot just love you without thinking about my being just. I am a just God. But I also love you. What will I do? Kaya pinapalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Dahil sa kanyang banal na pagtitiis. Kahit Diyos ay pag-ibig, hindi niya basta mapapatawad ang mga tao. Pag pinalampas niya ang kasalanan ng tao nang hindi pinarurusahan, ay guguho ang kanyang trono na ang pundasyon ay katarungan. Kung basta lang tayo patatawarin, guguho ang kanyang trono. Kaya it took him to do the unthinkable. Walang anghel na naisip na kaya itong gawin ng Diyos. Dahil hindi pa nila ito nakikita kahit noon. Nagkasala si Lucifer, hindi sila tinubos ng Panginoong Hesus. Pero first time nakita nila ng isang Diyos na kanilang sinasambay, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, for one mission alone. Babayadan ng Diyos ang kasalanan ng kanyang mga nilalang. Kung pwede lang basta patawarin ng walang paghihirap ang Panginoon. Kung pwede lamang, kaya sabi ng Panginoon, Panginoon, sana'y palampasin mo na ito. Hindi ko na inumin ang kopang ito. Hindi pwede. Dahil husgahan ng Panginoon at sasabihin, yan ba ang iyong katuwiran? Yan ba ang iyong kaluwalhatian? Yan ba? Kilala nila si Jesus. Kahit ang demonyo ay hindi nag-aakalang magagawa ito ng Diyos dahil kung ito'y alam nila, hindi nila pinatay si Jesus. Kilala nila si Jesus. Sinasamba nila si Jesus sa langit. Tulad ng Ama, wala siyang simula at walang katapusan. At hinayaan ng Diyos si Jesus to take the penalty of our sin. Hinayaan ng Diyos Ama si Jesus na bayaran ng kasalanan natin. At dahil doon, naipakita ng Diyos ang kanyang katarungan, ang kanyang pag-ibig na sabay. Hindi pag-ibig lang na walang katarungan. At hindi katarungan na walang pag-ibig. Naipakita niya ito nang hindi nalagay sa alanganin ng kanyang pagiging makatarungan. Sapagkat may nagbayad ng kasalanan. The wages of sin is death. Ito ang hinihingi ng katarungan. Somebody has to die. The sinner has to die. But God loves the world too much that He gave His only begotten Son. Yes, somebody has to die and I will give the sacrifice. Ibibigay ko ang mamamatay para sa kanila because I love them so much. Kaya naman, dahil doon, naipakita ng Diyos ang kanyang katarungan at ang kanyang pag-ibig na lalong nagpatingkad ng kanyang kaluwalhatian. Kaya pag umawit ka ng mga awit na sinasabi mong Diyos, napakabuti mo, anything, alalahanin mo ang kanyang ginawa. Now, matanong kita. Tao, matanong ko ikaw.
Anong mawawala sa iyo kapag ikay nagpatawad? Ikaw na nagsasabing madali sa Diyos magpatawad pero mahirap sa akin. Ang Diyos na para lang makapagpatawad ay kailangan pang mamatay ang kanyang anak sa isang very humiliating death. Ang Diyos na para lang makapagpatawad ay kailangan merong magbayad ng kasalanan ng tao. Ikaw, bakit mahirap sa iyo? Maluwalhati ka ba? Sino ka? Mataas ka ba? Matuwid ka ba? Anong mawawala sa iyo pag nagpatawad ka? Dahil ang Diyos nung nagpatawad, napakalaki ng sakripisyo ng ginawa niya sa iyo pag nagpatawad ka. Anong mawawala? Pride? Kung Diyos na sakdal taas ay nakapagpatawad kahit napakahirap sa kanyang gawin yon, ikaw pa ba naman na isang tao lamang ay magmamataas at magsasabing, hindi ako tulad ng Diyos? Malaki ang mawawala sa akin pag nagpatawad ako? Kaya kapatid, kung hindi ka nagpapatawad, napakasobra mo. Wala kang utang na loob. Di mo pinapahalagaan ang awang ibinigay ng Diyos sa iyo. At sabi ng Matthew 6:14, sapagkat kung pinatatawad ninyong mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Number 3, ang hindi magpatawad ay hindi rin patatawarin. Di ba, Pastor, magkapareho lang yon? Akala ko rin magkasunod ang verse Sabi ng Matthew 6:14, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawadin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. And verse 15 says, ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Magkaiba yan. Kung ikaw ay magpatawad, patatawarin ka. Kung hindi ka magpatawad, wag mong isiping patatawarin ka. Kung hindi ka magpatawad, wag kang maglalagay ng kondisyon. Wag mo sasabihin, hindi, magpapatawad ako kung deserve niya. Hindi. Basta hindi ka nagpatawad, hindi ka rin papatawarin. Kapatid, seryoso to. Seryosohin mo to. Walang sinabi na magpapatawad ka lang kung deserve nung tao na siya'y patawarin. Kung deserve na niya, dahil pinagdusahan na niya, kung deserve na niyang patawarin dahil nagdusa na siya, kapatid, wag mo na siyang patawarin. Bakit? Bayad na siya. There was this woman, mag-asawa sila, nagkasala yung asawang babae sa asawang lalaki. Sabi nung lalaki, okay lang, pinapatawad kita. Pero araw-araw, sinabi ng, yes, pero araw-araw, nilalagyan ng isang coin noong lalaki, yung pinggan ng babae. At sabi niya, paalala lang sa iyong ginawa. Ilang linggo, laging may coin. Paalala lang sa iyong ginawa. Isang taon, inalis na ang coin. Sabi nung lalaki, okay na, pinapatawad na kita. Sabi nung babae, wag na, hindi na kailangan, bayad na ako. Kung gusto mong pagdusahan nino man ang kasalanan nilang ginawa laban sa iyo, at pinagdusahan nga niya, hindi mo na siya kailangan patawarin, bayad na siya. At huwag kang magpapatawad dahil pinagdusahan na niya at deserve na niya. Hindi ka rin magpapatawad dahil humingi siya ng tawad sa iyo. Magpapatawad ka dahil kailangan mo magpatawad, yan ay para sa iyo. Dahil pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin. Ang buhay, nasunod na ang pinag-uusapan dito, kapatid.
Hindi na yung mga pain na tinanggap mo sa lupa. Ang pinag-uusapan dito ay ang kasunod ng buhay. Maaaring hindi deserve ng nanakit sa'yo na patawarin, pero hindi rin natin lahat deserve na patawarin tayo ng Diyos. At hindi niya tayo pinapatawad dahil deserve natin. Pinapatawad niya tayo dahil mahal niya tayo. At ito ang reason kaya tayo'y magpapatawad din sa iba. Dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi ako magpapatawad sa iyo dahil mahal kita. Pangalwa lang yon. Magpapatawad ako sa iyo dahil mahal ako ng Diyos. At tinanggap ko ang pagmamahal niya nung pinatawad niya ako. Kapag hindi natin pinatawad ng iba, nire-reject natin ang pag-ibig ng Diyos. At ano ang sabi ng James 2:13? Judgment will be merciless to the one who have shown no mercy. Ang paghusga sa taong hindi nagpakita ng habag ay wala ring awa ang parusang tatanggapin niya. Prayer is impossible sa taong bitter. Kung ikaw ay bitter, huwag ka munang manalangin, sayang lang. Mark 11:25, but when you are praying, first forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your sins too. Kung ikay mananalangin, patawarin mo muna lahat ng nagkasala sa iyo. Or else, huwag ka nang manalangin, maglomi ka na lang. Bakit? Sayang lang. Salita lang yan. Kaya napakaraming pagpapala ang hindi mo tatanggapin. Kapag ikaw ay hindi nagpapatawad, napakarami dahil ang forgiveness ang susi na magbubukas ng floodgates of heaven. Worship team, please. Ang una mong mararanasan ay kapayapaan. Kapag ikaw ay nagpatawad, yung mga sakit-sakit na yung mga nararamdaman, mawawala bigla. Mga nananakit na likod, mawawalang bigla. Sapagkat yan ay cortisol and adrenaline na patuloy na nire-release ng katawan mo. Yang BP, bababa yan. Yang sugar, magiging normal yan. Sapagkat sinasaktan mo ang iyong sarili kapag ikay hindi nagpapatawad. Alam ni Jesus ang ating pain. Alam ni Jesus ang sugat na iyong tinamo. At kayang-kaya niyang pagalingin lahat ng sugat na yan. Pero magsisimula yan sa pinapatawad ko ang nagkasala sa akin. Doon magsisimula ang kagalingan.